Kakatapos ko nga lang pala nito nagligpit sa may sala mga mare at next naman ay dito naman ako sa may kusina magliligpit. Every time talaga na matatapos yung duty ko mga mare ay ganito talaga kadami ang nililigpit ko dahil nga minsan nga talaga madami din akong gawa sa trabaho. Hindi na nga rin to bago para sa akin mga mare dahil nga halos everyday ko na nga din to ginagawa. Anyways mga mare, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali ipinasok ko nga muna sa ref mga mare. Ito nga palang tirang ulam namin kaninang tanghali pero mamaya nga ay iinitin ko din yan. Inumpisahan ko nga yung pagpupunas mga mare dito nga pala sa aming mini coffee area dahil nga medyo matagal na nga din yung huling pagpupunas ko nga dito. Dahil kahit everyday nga ako nandito sa bahay mga mare ay hindi ko talaga napupunasan lahat nga ng gamit namin dito nga sa loob ng bahay dahil nga madami nga din akong gawa. Madalas talaga mga mare pagwawalis nga lang tsaka pagpupunas nga lang ng sahig namin yung nagagawa ko everyday dahil ngayon din naman yung kailangan. Dahil alam niyo naman mga mare na yung higaan namin ay dito nga lang din sa may sala kaya kailangan din talaga na magwalis din everyday. Kaya yung mga simpleng pagpupunas nga ng mga gamit dito nga sa may kitchen cabinet, sa maibabaw ng ref mga mare, tsaka naman yung mga ibang gamit pa nga dito sa bahay na ko talagang mapupunasan ko lang yan pagka nga nakita ko talaga na madumi na. Dahil kahit nasa bahay nga lang ako everyday mga mare ay marami nga din akong gawa, hindi nga lang simpleng pagtatrabaho at pagiging nanay. Kaya pagka nga nakita ko nga yung isang part dito sa bahay na talagang maalikabok na or madumi na ako talaga nilalahat ko na nga din yung pagpupunas para nga isahan na nga lang din. Kagaya na lamang nitong ginagawa ko ngayon mga mare na after ko nga pala sa may sala namin ay dito naman ako sa aming kitchen. Parang pansin ko nga mga mare nagagawa ko nga yung ganitong paglilinis nga sa bahay parang once a week nga lang or minsan nga twice a week pero sobrang bihira na nga yung twice a week sa ngayon. Anyways mga mare, ma-share ko na nga din sa inyo dahil nga meron nga din ako nabasang comment tungkol nga dito sa aming lababo kung paano ko nga daw ba na-maintain na talagang malinis itong lababo namin kahit na wallpaper sticker lang to. Honestly mga mare, hindi kami nahihirapan pagdating sa pag-maintain nga ng lababo namin kahit na wallpaper sticker lang yan tsaka naman wall panel lang yan dahil nga dalawa lang naman kami na asawa ko na nagsasalitan dyan na gumamit ng lababo. Kaya pagka nga yung asawa ko yung gumagamit nga ng lababo mga mare, example na lang pagka nga naghuhugas siya ng pinagkainan namin, ako chinecheck ko din yan at syempre dinodoble ko nga din yung pagpupunas at paglilinis para nga ma-maintain ko nga din na tuyo talaga yung pinakalababo namin. And syempre mga mare, doble ingat din talaga kami sa paggamit nga din ng lababo lalo na pagka nga naghuhugas nga din kami ng pinagkainan namin and minimake sure namin palagi mga mare na palaging tuyo nga yung pinakalababo namin para nga wala nga ding way para nga mapasukan nga din ng tubig sa ilalim. At masasabi ko din naman mga mare na hindi rin naman talaga siya napapasukan agad ng tubig dahil nga kung mapapansin nyo yung last time nga nung nagpalit kami ng wallpaper sticker na wala nga kayo nakita doon na nangitim. O siya mga mare, balik na nga ulit tayo dito sa ginagawa ko. Bali after ko nga pala magpunas-punas ay nagwalis naman ako dito nga sa may sahig tapos dito ko na nga pala siya ilalabas sa may likod ng bahay. At kung mapapansin nyo nga din sa mga latest vlog namin mga mare na hindi na rin kami masyadong gumagamit din ng vacuum dito nga sa may sahig mga mare dahil nga hindi na rin kami masyadong nagbubukas nga ng bintana tsaka naman pintuan kaya naman konti na nga lang din yung alikabok na pumapasok sa loob ng bahay. Medyo madilim na nga din pala sa mga puntong ito mga mare at maya-maya nga lang din after ko nga pala maglinis dito ay magluluto na nga din ako ng aming ulam. Pero bago nga ako magluto ng ulam namin mga mare ay nagpainit nga muna ako ng tubig dahil nga lalagyan ko nga yung mga kutsara tsaka tinidor namin ng mainit na tubig. Flex ko na nga din pala mga mare, ito nga palang spoon and fork organizer namin na talagang sobrang affordable nga lang pero sobrang secure nga na talagang hindi nga to papasukin ng kahit anumang insekto or ipis man. Natatanggal din pala yung pinaka-drainer nito sa may pinaka-ilalim mga mare kaya naman kahit na bagong hugas pa nga lang yung kutsara tsaka tinidor ninyo tapos nilagay nyo nga dito ay pwedeng nyo nga itapon yung pinaka-tubig sa may ilalim. Pati nga itong Zulele na electric kettle namin mga mare ay i-flex ko na nga din sa inyo dahil nga sobrang gamit na talaga namin to at everyday talaga namin to ginagamit. Anyways mga mare, ibinabad ko nga pala itong mga kutsara tsaka tinidor namin sa mainit na tubig dahil nga napansin ko na naman na napabayaan na naman na nakabukas nga itong lagayan namin ng mga kutsara tsaka tinidor. Anyways mga mare, natapos na nga pala ulit ako sa paglilinis nga ng aming munting kusina at malinis na naman talaga silang tingnan ngayon mga mare at nakaligpit na naman ulit. At hindi nga ako magsasawang magsabi sa inyo mga mare na kung meron nga kayo nagustuhan na mga gamit nga dito sa aming munting bahay lalo na nga dito sa may kusina na kung mag-comment lang kayo. Siya, yun lang muna. See you on my next vlogs.